Mayroon ka bang kausap? Tanong ni Cassandra kay Theodore, dahil bago siya sumakay sa van, ay nakita niyang tila nagsasalita ito mula sa labas ng driver's seat. Ha, wala, mayroon lang pulubing nang hingi ng barya. Pagdadahilan ni Theodore at patay malisayang sumakay muli sa van. Saan tayo sunod na pupunta? Tanong ni Theodore. Sa Star Mall, kailangan kong mamili ng mga bagong gamit, Tugon naman ni Cassandra. Hindi na nagsalita pa si Theodore at nag-drive na lamang patungo sa mall. Iniisip na lang niya na sana ay makaligo si Rafael bago ito magtungo sa mall, dahil kung hindi ay natitiyak niyang agaw atensyon ito sa mga tao. Grabe na talaga ang nangyayari sa kaibigan niyang iyon. Halos lahat yata ng kamalasan ngayong buwan ay sinalunan nito. Muli naman ay nakatanggap ng text message si Cassandra. Ang akala niya ay galing ito kay Rafael, ngunit kaagad na napakunot-no siya nang makitang galing ito sa unregistered number. Nang buksan niya ang laman ng text message ay lalo siyang naguluhan. "LM watching you." Iyon ang nakalapat sa screen ng kanyang cellphone. Who's watching her? Para sa kanya ba talaga ang mga text messages na natatanggap niya? Nakakaramdam na siya ng pagkabahala dahil sa pangalawang beses na pag-text ng number sa kanya. Muli ay binaliwala niya ang text message na natanggap. Pinatay niya ang kanyang cellphone at sa kanya lamang napansin na malapit na pala sila sa parking lot ng Star Mall. Excited siya iyon ng totoo dahil isa ito sa paborito niyang ginagawa noong nagbubuntis siya sa kambal. Dito niya kasi nakikita ang mga cute na mga damit ng mga babies. Habang si Rafael naman ay dumiretso sa condo unit ni Randall, dito na siya naligo at nagpalit ng damit. Halos hindi pa umabot ng 5 minuto ang kanyang pagligo dahil kailangan niyang makasunod kaagad kila Cassandra. Mabuti na lang din na nakapagpalit siya para mahirapan siyang makilala ni Cassandra. Nang makarating siya sa Star Mall ay naghintay lamang siya ng ilang minuto bago ma-receive ang text message ni Theodore kung nasaang store sila. Napag-alaman niyang wala pa sila sa clothing store, kundi nasa Korean food restaurant. Napailing na lamang si Rafael dahil tiyak na damay na naman si Theodore at Katrina sa paglilihi ni Cassandra. Mas okay na siguro yun kaysa siya pa ang mabuntunan ng weird na paglilihi. Wala naman sigurong masama kung hindi siya. At isa pa, hindi rin naman siya pwedeng magpakita kay Cassandra. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at kaagad na tinungo ang Korean food restaurant na tinutukoy ni Theodore. Sakto lang din ang dating niya dahil kaka-rating lang din ng mga order nila. Mukhang tuwang-tuwa naman si Theodore dahil makakalibre na naman ito ng pagkain. Nag-order na rin siya ng pagkain para sa kanya. Medyo may kalayuan ang pwesto niya kila Cassandra. 3 lamesa ang pagitan at may isang pader, kaya hindi talaga pansinin ang kanyang pwesto. Sayang at hindi natin kasama si Rafael. Sambit ni Cassandra na sarap sa kinakain na Mando, it's a Korean dumplings. Hindi niya nga alam kung bakit siya biglang nag-crave ng Korean food. Mabuti na lang at nasa Star Mall sila. Hindi niya maiwasang hindi tingnan ang dalaang katabi dahil nagsusubuan pa ng pagkain ang mga ito. She felt jealous. Bakit ba hindi na lang niya sinama si Rafael kahit dito lang sa mall? Hindi na lamang niya pinansin pa ang paghaharutan ng dalawa at nagpatuloy lamang sa pagkain. Para namang natatawa si Rafael sa kanyang nakikita. Paano ba naman ay halatang nakabusangot na ang mukha ng kanyang asawa dahil kila Theodore at Katrina. Talagang kuhang-kuha ng mga ito kung paano minas at magselos si Cassandra. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at tinext si Cassandra. Sigurado naman kasi siyang namimiss na siya nito. Hindi naman sa pagmamayabang pero iyon ang kuto at nararamdaman niya. Ang sabi nga nila, trust your instinct. Love, tapos na ba ang check-up mo? Nasaan na kayo? Kumain ka muna bago ka mamili ng mga gamit mo. Muli ay narinig na naman ni Cassandra ang pagtunog ng kanyang cellphone. Dito ay mas nakaramdam na siya ng inis at handa na siyang patulan kung ito man ay ang same number pa rin na hindi niya kilala. Ngunit kaagad na nagliwanag ang kanyang mukha nang makita ang pangalan ni Rafael ang nakarehistro. Dali-dali niya itong kinuha at binasa ang text message nito. Natural na kaagad siyang napangiti nang mabasa nito ang text na tila nag-aalala at concern kung kumain na ba siya. Siguro ay namimiss na siya nito. Yes, love, tapos na. Nandito kami sa Korean restaurant. Sayang nga at hindi kita kasama. Sila Theodore at Katrina ang sweet nila. Nainggit ako, love, reply ni Cassandra.
Napakuyom naman ng kamao si Rafael. Sinasadya bang inggitan nila Theodore si Cassandra? Nakakaramdam tuloy din ng selos at inis si Rafael. Nagtaka siya bigla, bakit parang kung anong maramdaman ni Cassandra ay nararamdaman na rin niya. Sinilip niya kung ano ang kinakain ni Cassandra at tiningnan niya rin ang kanyang plato. Halos parehas sila ng order. Ano siya, naglilihi na rin? Hindi pwede yun. Huwag ka nang mainggit, love, pag uwi mo gusto mo ay sabay tayong kumain ng kahit anong gusto mo. Napangiti si Cassandra nang makareceive siya ulit ng text message mula kay Rafael. Kaagad siyang na-excite at kinilig. Parang ayaw na niyang ituloy pa ang pamimili pero wala naman niyang choice dahil konti na lang ang damit na kasya sa kanya. Kailangan na niyang mamili. Kaagad din naman na tinext ni Rafael si Theodore at pinapunta niya ito sa comfort room ng mga lalaki. Nang mabasa nga iyon ni Theodore ay kaagad itong bumasangot ang mukha at tila ba napipilitan pang tumayo mula sa upuan. Gusto lang makumpirma ni Rafael ang kanyang hinala. What? May kailangan ka ba? Sarap na sarap akong makipaglandian kumain tapos istorbohin mo naman. Bungad na reklamo ni Theodore nang makalapit ito sa kanya. Huwag kang ang manginggit dyan. Naiinggit si Cassandra sa inyong dalawa ni Katrina, tinext niya sa akin yun. Ikaw din, bahala ka. Mamaya ay mapatripan kayo niyan at isabay sa paglilihi niya, kayo rin ang magiging kawawa. Paalala ni Rafael. Napaisip si Theodore. Totoo ang sinabi ni Rafael na baka sila naman ang mapaglihian. Naku po, hindi na niya kakayanin pang umakyat sa puno ng mangga. O baka mas worst pa. Mamaya ay weird things pa ang ipagawa sa kanila. Huwag naman sana. Oo nga, tama ka, bro. Salamat sa paalala, pero sana tinext mo na lang ako. Inis pa rin si Theodore dahil sayang sa oras itong pagpunta nila ng comfort room dahil lang sa paalala na may halong tsismisan. May gusto pa kasi akong sabihin. Yuto na sambit ni Rafael at napapatingin sa mga kasabayang lalaki na nagpupunta rin sa loob ng comfort room. At ano naman iyon? Super important ba? Oo, talagang sobrang importante. Sabay kamot ni Rafael sa kanyang batok. Ano nga yun? Sabihin mo na masyadong pa-suspense, I didn't know if ganito ba talaga. Pero pakiramdam ko ay naglilihi rin kasi ako. Mahina ang pagkasambit ni Rafael sa huling salitang binitawan kaya naman hindi yun gaanong narinig ni Theodore. What? Hindi ko naintindihan ng maayos. Tila paubos na ang pasensya ni Theodore tapos parang pabebe pa si Rafael kung magsalita. Lakasan mo naman kasi. Ang sabi ko parang naglilihi rin ako. Mariin ngunit sa mahinang boses lamang muling sambit ni Rafael. Para namang nagusot ang mukha ni Theodore dahil sa narinig. Ayos ka lang ba talaga, Rafael? Para kasing kulang na ang tornilyo sa utak mo. Seryoso ako. Pakiramdam ko talaga ay naglilihi ako dahil halos nagtutugma ang emosyon at gusto namin ni Cassandra. Inis na sigaw ni Rafael. Napahinto si Theodore sa kinatatayuan at tumingin saglit ng seryoso kay Rafael bago tuluyang umalagapak ng tawa. Hindi siya makapaniwala sa kabaliwang sinasabi ni Rafael. Impossible naman ang bagay na yun. Ano, buntis din siya? You idiot. That's not gonna happen. You are a man, never ka maglilihi dahil never kang mabubuntis. Unless, magpa-transgender ka. At sinundan yun mal ng sunod-sunod at malakas na tawa ni Theodore. I'm serious here, Theodore. Seryoso rin ako, Rafael. Sakto namang may dumaan na lalaki sa kanilang harapan at siyang naisip ang pigilan at tanungin ni Theodore. Bro, he said nakakaramdam din daw ng paglilihi itong kaibigan ko dahil naglilihi ang asawa niyang buntis. At tumawa pa si Theodore ng malakas. There's nothing to laugh at all. That's possible. Talagang posible iyon, dahil nalilipat ang paglilihi ng babae sa kanilang asawa, kapag hinahakbangan nila ito habang tulog. Ang sabi ng iba ay hindi totoo, but we have pamahiin, and based on my experience talagang legit yun. Ako ang sumusuka tuwing umaga. Ako ang mapili sa pagkain. Ako ang laging tulog at pagod. Oh, heaven! Ayoko nang maulit yun, kaya sa'yo, pre. Good luck! Sabay tapik pa nito sa balikat ni Rafael. Para namang may dumaang multo sa kanilang harapan dahil sa kanilang narinig. Ni hindi makapagsalita si Rafael at Theodore at nakatitigan muna ang dalawang ito bago tuluyang magyakapan at para bang mga batang umiyak sila.
Kung talagang si Rafael na ang makakaranas ng paglilihi ay sobrang malas na talaga ng kaibigan niya. Tulong Theodore, no, I can't help you this time. Hindi naman sila nagtagal sa ganoong posisyon at kapwa na lamang naubos sa waiting area, na para bang nag-iisip ng maaari nilang gawin pangontra sa magaganap na paglilihi ni Rafael. He's now frustrated. Sana ay hindi na lang tinanong ni Theodore ang lalaki kanina para sana wala silang iisiping problema. You know that I can't do this thing, nanlalatang sambit ni Rafael. Mas lalong hindi ko kaya dahil hindi ko naman anak yung na kay Cassandra. Kaagad na balik tugon ni Theodore dahil pakiworry ba ni Rafael ay kaya niya. Alam mo kayanin mo na lang, tutal anak mo naman yun. Saka hindi pa naman tayo sigurado. Bigla ay nakaramdam ng pagduduwal si Rafael na siyang ikinatigil at ikinatulala ni Theodore. Theo, gago, ikaw na nga ang naglilihi. Parang natatukoy na sigaw ni Theodore. Ang ilan sa kanilang katabing lamesa at upuan ay napapatingin na sa kanila. Anong gagawin ko? Para akong masusuka. Mangyak-ngiyak at natatakot na sambit ni Rafael. Hindi ko alam. Isuka mo. Suko mo na lang para mawala. Pero parang wala namang akong may suka. Nag-hysterical na si Rafael at Theodore. Tulong, Theo. Naluluha na si Rafael na para bang isang bata. Anong gagawin ko kung wala ka palang may suka? Alangan namang dukutin ko lalamunan mo. Mama, nababaliw na ba ang dalawang lalaking iyon? Bulong ng isang bata narinig pa ni Rafael at Theodore ang sinabi nito. Oo yata anak. Ganyan ang nangyayari kapag mga nalulong sa droga. Tugon naman ng ginang. Nagkatinginan si Rafael at Theodore. Ginawa pa silang adik. Mukha ba silang adik sa gwapo ba naman nilang taglay? Napaayos tuloy ng upo si Rafael at sumanggot-singgot para pigilan ang luha. At sipon na patulo. Oh, nasanggot pa ang isa. Dagdag pa ng ginang na mas lalong ikinainis ni Rafael. Masyadong judgmental naman ang ginang na ito. Mga gwapo sana kaso parang nababaliw na. Mga parang nalipasan ng gutom, Baka mga beki sila. Sayang din gwapo pa naman natatawa pang sambit ng isa. Napatingin naman si Theodore sa dalawang babaeng nag-uusap habang nagtatawanan hindi kalayuan sa pwesto nila. Sa kanila ito nakatingin kaya umayos siya ng upo at sinuntok ang dibdib para ipakita na lalaki siya. Sa tagal na panahon ay ngayon lang siya napagkamalang bakla. Oh, Tarzan yarn. Bulong pa ng isa at muling namayani ang tawanan sa dalawa babae. Bumagsak ang balikat ni Theodore dahil sa kahihiyan na nararamdaman at bumusangot pa ang kanyang mukha. Grabeng pangungutya at pang-judgmental ang natatanggap nila sa mga taong narito. Hindi ba pwedeng mag-emote ang mga lalaki? Let's go, Rafael. Cute ang quote na ako sa masasakit na salitang natatanggap ko rito. Bulong ni Theodore. We can sue them if you want. Bulong naman ni Rafael. May nalalaman ka pang kasuhan sila, samantalang mas malaki pa riyan ang problema mo. Tigilan mo. Don't shout at me, hindi ako bingi. Hindi ka nga bingi, pero isa ka namang lalaking naglilihi. Don't shout, they can hear you. Hindi naman na nakabalik pa si Theodore sa Korean restaurant kung saan naroon si Cassandra at Katrina. Sumama raw ang sikmura nito, dahil marahil ay nanibago sa timplan ng Korean food. Nagpadala na lamang ito ng ilang tauhan na siyang gag-abay at magbibitbit ng bibilihin nila Cassandra. Habang namimili gym na damit at dress si Cassandra ay hindi niya maialis sa kanyang isipan na tila ba may nakatingin sa kanya at nagmamatsyag. Malakas ang pakiramdam niya sa tuwing mga taong nakatitig sa kanya, ngunit sa dami ng tao sa loob ng mall ay hindi niya alam kung makikita niya kung nasaan ito. Hindi naman big deal sa kanya kung may nakatingin, ngunit ang ikinababahala niya ay tila binabatantayan siya sa bawat pagkilos niya. Paminsan-minsan siyang sumusulyap sa mga taong abot ng kanyang paningin ngunit hindi naman nasa kanya ang paningin o atensyon ng mga ito. Kung sino man ang taong nagmamatsyag sa kanya ngayon at pinapanood ang bawat galaw niya ay ramdam niya ang bigat ng aura nito. Is this someone who texted her? Ate Cassandra, ito, ang ganda, bagay na bagay sa inyo. Lalo na kapag mag-lovemaking kayo ni Sir Rafael. Medyo napalakas ang boses ni Katrina kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon, ngunit pati na mga sales lady ay napatingin na rin tuloy sa kanila. Makakaramdam na sana siya ng hiya ngunit narinig niya ang isang sales lady na bumulong. Mukhang hindi naman bagay sa kanya dahil malaki masyado ang balakang.
At isa pa mukhang hindi naman kakayanin ng budget nila. Saka siya tiningnan simula ulo hanggang paa. Tama, look at their slipper, pangtulog. Sa ganoong tsinelas komportable ang paa niya, Napangisi tuloy siya. Grabe naman pala ang mga sales lady dito sa mismong clothing store ni Harris. Ganito kaya ang ipinapakita nitong ugali sa lahat ng customer. Huwag mo siyang pakinggan, Ate Cassandra. Talagang bagay sa iyo to. Bulong pang dagdag ni Katrina. Wala naman nang magagawa pa si Cassandra dahil napakinggan na niya ang mga sinabi ng mga ito. Ngunit hindi siya basta-basta makikinig lang. They need to learn a lesson. Miss, tawag niya sa isa sa mga nagkukwentuhan kanina. Tila nagtuturuan pa ang mga ito kung sino ang mag-aasikaso sa kanila. Lalo tuloy na mayani ang inis niya sa mga ito. Napaka-unprofessional ng mga ito pagdating sa trabaho. Kawawa naman si Harris dahil masisira siya sa mga ganitong klase ng empleyado. Wala nang nagawa pa ito nang itulak ito mismo ng kanyang mga kasamahan lalo na ng manager. Yes ma'am, ano po yun? Tanong nito na halatang bakas ang peking ngiti nito sa labi. I want this sling earring, since it seems like hindi siya kasya sa akin. Kukunin ko na lang lahat ng sizes nito na mayroon dito sa store nyo. Puno ng confident na sambit ni Cassandra. Pati iyon, at iyon. Sunod-sunod niyang pagturo sa mga dress, shirt, at crop top na katabi ng mga sales lady nang pinag-uusapan siya. Bakas naman ang gulat sa mukha ng sales lady ng kanyang tinawag. Hindi na siguro pa nakatiis ang sales manager kaya lumapit na ito sa kanyang harapan. Ma'am, this sling earring you're talking about cost 11,000. If lahat po ng stock and sizes ay kukunin nyo, sa tansya ko ay aabot ito mahigpit 100,000, plus pati na ng mga naituro nyong new brand and new style na dress, baka umabot po mahigit 500,000. I don't think na kaya nyo po maglabas ng ganoong kalaking halaga. Bakas sa boses ng sales manager ang pagyayabang at hanarap pa sa mga kasamahan at tahimik na tumatawa saka muling humarap sa kanya. Napairap si Cassandra. Talagang sinusubukan siya ng sales manager na ito. Nagsimula pa siyang kumuha ng mga iba pang dress na nakahanger hanggang sa umabot yun sa 10 sa kadali-dali niyang iniaabot sa mga sales lady. Anong akala ng mga ito? Wala siyang kakayahang magbayad. Idagdag mo pa lahat ng mga ito. Utos niya na siyang ikinalaglag pa nga ng mga sales lady nang nanunood sa kanya. Anong say mo ngayon na kaya kung bayaran lahat ng iyan? Do I now looks like a customer or like from elite family? Nakahalukip-kap niyang tanong dito. Ma'am, hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. I don't need your explanation. Do your job now. Mabilis naman na nagtulong-tulong ang mga sales lady upang kuhanin ang lahat ng kanyang order at pagdating sa counter ay kaagad niyang iniabot ang gold card na ibinigay ni Rafael. Pili at elite family lamang ang mayroon nito sa buong Pilipinas. Kabilang naroon sila Rafael, Theodore, at Harris. Nanginginig na tinanggap ng cashier ang kanyang gold card. Halos mapaluhod pa ang sales manager dahil sa nakita at inalalayan lamang ng ibang sales lady. Matapos i-swipe ang kanyang gold card ay humarap siya sa mga ito. May gusto lamang siyang sabihin sa mga ito. Hindi dapat kayo basta nang huhusga ng kapwa niyo tao. Walang-wala mano mayaman, tao pa rin yan, kababayan niyo pa rin. I just can't believe na ganito pala ang tuhan ni Harris dito. Ipinagmamalaki niya pa naman sa akin ang store niya itong, pagkatapos ay sobrang pangit naman pala ng ugali ng mga taong empleyado niya. Kilala niyo po si Sir Harris? Yutal na tanong ng sales lady. Well, he is my husband's best friend. Part of the family na rin, at ang babaeng kasama ko naman ay siyang soon-to-be sister-in-law ni Harris. Tukoy niya kay Katrina na ngayon ay nakangiti. Kaagad naman na lumuhod ang sales manager. Patawarin niyo po ako. Patawad mga madam. Please, huwag niyo po akong tatanggalin. Huwag niyo po akong isusumbong, may isang anak po akong nag-aaral sa elementarya. Pakiusap nito at tila manggilid na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi naman ako pala sumbong, pero minsan kapag kailangan ginagawa ko lalo na kung para sa ikabubuti ng lahat kabilang na ng mga customer. Tugon ni Cassandra. Nagsiluhuran na rin pati na ang mga iba pang sales lady ay humihingi ng tawad. Nakaramdam naman tuloy ng pagkailang si Cassandra pero natitiyak niyang ipinaparamdam niya pa rin sa mga ito na matapang siya.
Dapat ay matutunan ng mga ito ang maayos na pagtrataw sa bawat taong kanilang makakasalamuha. Nang matapos mailagay sa kanya-kanyang paper bag ang mga naipamili nila Cassandra, ay kaagad naman itong binitbit ng mga tauhan na kasama nila. Naayos naman din niya ang issue sa mga sales lady, maliban nga lang sa manager dahil makailang ulit man itong mag-sorry, hindi pa rin maganda na sariling tauhan nito ang ibato kahit pa siya dapat ang makausap niya. She hates that, at isa pa ito rin dapat ang magiging hubog at magdidisiplina ng mga sales lady ngunit mas ito pa ang sablay ang ugali. Napatingin naman si Cassandra sa kanyang cellphone nang marinig niya itong mag-ring. Ang akala niya ay si Rafael ang tumatawag. Pero kaagad na nagkunot ang noo niya nang makitang unregistered number ito. At tila ba pamilyar sa kanya ang number. Ate Cassandra, saan na po tayo sunod na pupunta? Tanong ni Katrina habang nakatingin kay Cassandra. Nang hindi ito sumagot ay bahagya itong lumapit at dumungaw din sa cellphone nito. Sino po yan, Ate Cassandra? Bakit ayaw mo pong sagutin? Doon lamang napansin ni Cassandra na nakatingin na rin pala si Katrina sa kanyang cellphone. Napailing na lamang siya sa kapinatay ang tawag at muling ibinalik ang cellphone sa kanyang shoulder bag. Wala yan, baka wrong number lang. Usually hindi ako sumasagot ng tawag lalo na kapag hindi naka-registered sa contacts ko. Tugon na lamang niya. Baka naman po importante, sambit pa rin ni Katrina. Pwede naman siyang mag-text, tumunog ulit bigla ang kanyang cellphone hudyat na mayroong na namang tumatawag kaya napahinto sila. Iyan na tumawag na po ulit. Sagutin mo na ate dahil baka importante. Kung si Katrina ay tila walang alam sa nangyayari hindi naman mapigilan ni Cassandra ang mabahala. Kung ano-ano na kasi ang natatanggap niyang text messages sa number na yun. Hindi na normal lalo pa at tila may halong pagbabanta na ito. Wala naman siyang nagawa kundi kunin muli ang kanyang cellphone upang basahin ito. At laking pasasalamat niya dahil pangalan ni Rafael ang nag-appear. Kaagad niyang sinagot ang tawag. Hello, love, what is it? Tanong niya mula sa kabilang linya. Hi, love, ako na ang sumando sa mga bata. Tapos na ba kayong mamili? Nagpaalam kasi sa akin si Theodore kung pwede niya raw may date si Katrina. Naisip ko naman na gusto ko rin na lumabas tayo ng mga bata. Okay lang ba? Napatango si Cassandra kahit pa hindi niya nakikita si Rafael. Sige love, magandang ideya rin yan para makasama natin silang mag-enjoy. Nakangiti niyang tugon. Yay! Daanan ka na namin dyan sa mall, hintayin mo lang kami. I love you. Have a safe drive, love. Akmang ibaba na niya ang tawag, nang marinig niyang sumigaw si Rafael kaya mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang tapat ng tenga. Kasabay nito ang malakas na pagpreno at tunog ng paggasgas ng gulong sa kalsada. Oh, anong nangyari? Kinakabahan niyang tanong. Nasaktan ako eh. Tila nahihirapan itong magsalita. Lalong natarantes si Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Nabangga ka ba? Ah, oo, nabangga ang puso ko sa'yo. Nag-I love you ako, pero walang I love you too. Kaya ang sakit-sakit ngayon sa puso. Talagang nasaktan ako, love. Natatawang napairap si Cassandra. Puro ka talaga kalokohan. Oh, siya sige na, I love you too. Mag-ingat ka sa pag-drive mo, ah. Yes, love. Tumatawa rin itong tugon bago ibaba ang tawag. Ang sweet nyo naman po ni Sir Rafael. Kantsaw ni Katrina na siyang ikinapula ng pisngi ni Cassandra. Nalimutan niyang kasama niya nga pala ito at nakadikit sa kanya. Ngayon tuloy ay hindi siya tinatantana ni Katrina ng pang-aasar. Naglakad na sila patungo sa exit door nang makaramdam si Cassandra ng pagkaihi. Saglit lang, Katrina. Naiihi kasi ako, pupunta muna akong comfort room. Then mauna ka na patungo sa van na nasa parking lot. Teka, gusto mo samahan na lang po kita ate Cassandra? Hindi na, saglit lang naman ako. Kailangan ko lang ilabas itong ihi na para iwas UTI. Alam niya kasing malakas ang magkauti ang mga buntis. Sige po, hindi naman na yumangal pa si Katrina at tumalikod na ito palabas ng mall. Si Cassandra naman ay tiningnan na ang signage kung saan patong ang comfort room. Hindi naman natagalan at nakita niya rin iyon. Halos pigil na siya sa kanyang pantog, mabuti na lamang ay umabot pa at hindi siya nahihi sa kanyang salawa, dahil nakakahiya yun. Nang matapos siya umihi ay naghugas siya ng kanyang kamay.
Napatingin siya sa pintuan nang may pumasok ng isang pulis at isang nakakulay orange na t-shirt ang babae na parang tulad sa isang preso. Natigil siya sa kanyang paghugas ng kamay nang makitang buntis ito, at mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Gulo-gulo ang buhok nito at halata ang pamamayat. Bago pa man siya makapagsalita ay nakapasok na ito sa isang cubicle. Natatarante siya habang hinihintay na lumabas ito. At saktong paglabas nito ay mabilis siyang lumapit dito. "Denise, what happened to you?" Hawak niya ito sa magkabilaang balikat. Nang tingnan siya nito ay kaagad na bumagsak ang luha nito at umiyak. Mabilis siyang niyakap ni Denise. "Patawad Cassandra. Ma'am, bawal po yung ginagawa niyo sa preso." Saway ng pulis na babae. "Kinakausap ko lang po siya, wala pong masama sa ginagawa namin." Inis na tugon ni Cassandra saka bumalik ng tingin kay Denise. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakulong? Anong kasalanan mo?" Sunod-sunod na tanong niya kay Denise. Marahan na tumingin si Denise sa pulis na tila ba natatakot at nang humarap ito sa kanya ay marahan lamang itong yuniling. Muli ay niyakap siya nito ng mahigpit at tila ba takot na takot. Hindi na niya naiwasan pa ang hindi maiyak. Oo nga at naging masama si Denise sa kanya noon, pero ang makita ito sa ganitong sitwasyon ay hindi niya matanggap lalo pa at buntis ito. "Mag-ingat ka palagi Cassandra, tandaan mong hindi lahat ng nasa paligid mo ay totoo at mabuti sa'yo. Maraming mapagpanggap, Cassandra, mag-iingat ka lalong-lalo na kayo." "Tama na yan," sigaw ng pulis na babae. "Tapos na ang 10 minutes break mo. Bumalik na tayo sa sasakyan para maibalik ka na sa kulungan." Marahas na hinablot si Denise ng pulis sa kapinusesan. Dahan-dahan naman, buntis siya, baka mapaano ang dinadala niya. Sigaw niya sa pulis na babae. Takot pala siyang masaktan ang baby niya, bakit siya gumawa ng krimen? Balik sigaw naman ng pulis. Anong krimen ang ginawa niya? Drug dealer at pinatay lang naman niya ang sarili niyang ama para lang makuha ang pera at mamanahin niya rito. Nang tingnan ni Cassandra si Denise ay umiyak ito habang umiiling. Kitang-kita niya sa mga mata nito na nasasaktan ito at nangungulila. Hindi totoo ang sinasabi nitong pulis na ta. Denise is evil, pero hindi niya magagawang patayin ang sariling ama niya. "Tutulungan kita, Denise. Lalabas kita ng kulungan, ha?" Naiyak na sambit ni Cassandra. "Leon ay kung kaya mo." Mayabang na sambit ng pulis, bago tinulak si Denise upang magsimula na itong maglakad. Hindi naman mapalagay ang loob ni Cassandra kaya naman sinundan niya si Denise at ang pulis. Umiiyak pa rin si Denise at doon niya napansin na ang balat nito ay may mga sugat parang mga hampas ng letigo. Ang iba naman ay para bang hiniwa ng blade. "Umalis ka na, miss. Wala namang mapapala ang pagsunod mo sa amin. At isa pa, baka gusto mo ring makulong. Siguro ay magkasabwat kayo no?" Ani ng pulis na siyang hindi niya naman pinakinggan. "Anong nangyari sa mga sugat niya? Sinasaktan niyo ba siya sa loob ng kulungan?" Sigaw niya nang makalas sila ng mall. "Huwag kang sumisigaw, miss." Pagkatapos ay tumingin ang pulis sa mga braso ni Denise. "Iyan ba? Hindi kami ang may gawa niyan, mga kapwa preso niya rin. Hindi naman mawawala ang riot sa loob ng kulungan." Tumingin si Cassandra kay Denise habang nakayuko na ta. "Totoo ba ang sinasabi niya, Denise?" Tanong niya rito at sinagot lamang siya nito ng pagtango. Kasunod nito ang pagdating ng sasakyan ng pulis. Ipinasok nito si Denise sa loob na halatang pabulaglag kung asikasuhin nila ito. Hindi mapigilan ni Cassandra ang hindi magalit sa nakikita niya. Hindi tama ang pagtrato nila kay Denise, at hindi rin siya naniniwalang kapwa preso nito ang may gawa sa mga sugat nito. "Oh, sino naman to?" Tanong ng kabababa lamang ng lalaking pulis habang tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Ewan ko ba riyan. Mukhang magkakilala sila ni Miss Denise." Tugon ng babaeng pulis. Baka isa sa mga drug dealer din." Tapos ay sabay na tumawa ang dalawa. "Pero mas magandang drug dealer to, mukhang mas masarap." At inilabas pa nito ang dila. Naasiwa si Cassandra sa kamanyakan ng lalaking pulis kaya bahagya siyang lumayo. Napatingin siya kay Denise at nakita niyang umiiling ito. Baka sa mukha nito ang labis na takot. Doon lang na-realize ni Cassandra na mukhang ginalaw si Denise ng lalaking pulis na ito nang sabihin nitong, mas masarap. Lalo siyang nakaramdam ng matinding galit. "Magbabayad kayo sa batas, tandaan niyo yan." Mariin niyang sambit sa mga ito.
Sumeryoso naman ang lalaking pulis. Bakit sino ka ba? Kilala mo ba kami? Mayabang na tanong nito. Kami ang batas, miss. Baka gusto mong ikaw ang pagbayarin ko sa pamamagitan ng batas ko. Manyak na naman itong sambit. Lalabas niyang araw sa kulungan tong isa. Nakangising sambit ng babaeng pulis. Ganun ba? Oh, paano ba yan, miss? Mauuna na kami, hintayin ka na lang namin sa presinto kung gusto mo siyang mapalaya. Pwede rin naman na hintayin kita sa kama ko, mas madaling usapan naman yun. Sabay hinaplos nito ang pisngi niya, ngunit kaagad na namilipit sa sakit ito nang biglang may humawak sa kamay nito. Napatili ang lalaking pulis. Mabilis naman na naglabas ng baril ang babaeng pulis at tinutok iyon sa lalaking gumawa noon sa lalaking pulis. Touch my wife again and I will surely kill you, or should I kill you now? Napatingin si Cassandra rito at nakita niya si Rafael. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit madilim ang aura nito na siyang ikinakatakot niya. Sino ka ba? Sigaw ng lalaking pulis dahil nakayuko ito habang hawak ni Rafael ang batok nito at nakapilit naman ang braso. Bitawan mo ang kasama ko, sir. Nanginginig naman na sambit ng babaeng pulis. Barilin mo na, sigaw naman ng lalaking pulis. Hindi pwede, Sir Pineda. Tugon nito sa kawalang nagawa kundi ibinaba ang baril. Mukhang nakilala ng babaeng pulis si Rafael. Kinuha ni Cassandra ang pagkakataon na yun para lapitan si Denise. Tutulungan kitang mailabas, okay? Ngayong araw lang din, ay aasikasuhin ko ang kaso mo. Huwag ka nang umiyak. Saka pinunasan niya ang luha nito sa pisngi. Natatakot ako, Cassandra. Takot na takot ako sa kanila. Alam ko, kaya gagawin ko ang lahat makalabas ka lang. Gagawin namin ni Rafael ang lahat, okay? Sa kalihim ko na inabot ang isa ko pang backup phone. Itago mong mabuti. E-record mo lahat ng gagawin nila sa'yo. Tumango naman si Denise. Sige, maraming salamat. Bumalik si Cassandra sa tabi ni Rafael at hinawakan niya ito sa braso. Sige na, bitawan mo na siya, love. No, I don't want that. Malapit na si Edward at ipapaasikaso ko itong Maniokis na pulis na to. Sino ka bang siraulo ka? Lalong pinilipit ni Rafael ang braso ng pulis. Bitawan mo na, ayos lang naman ako. At saka mayroon pa tayong dapat asikasuhin. Binitawan naman ni Rafael ang lalaking pulis saka itinulak. Papatayin kitang lalaki ka. Nahinto ito sa pagsasalita ng makilala kung sino ang lalaking pumilipit sa kanya. Kaya mo ba akong patayin? Taas noong tanong ni Rafael. Napaurong tuloy ang lalaking pulis. Ay ikaw po pala yan, Mr. Roosevelt. Yutol-yutol nitong sambit sa katumingin sa akin ay mukhang nakuha nito kung sino rin ako. Mabilis itong yumuko sa harapan namin. Patawad po, patawad sa ginawa kong pangbabatos. Patawarin niyo po ako. Naiiyak nitong paghingi ng tawad. You messed with the wrong person, Pineda.